Good day po, ma'am and sir. So, dito po sa template, kapag gagamitin nyo na po, pag open nyo po, dito po kayo sa section 1, matik na mapupunta. Then, pa-edit na lang po dito sa subject kung anong subject po kayo para po magbago yung nasa iba pa pong sheet. So, puro TVE po kasi yan. Doon nyo lang po yan babaguhin sa may section 1. For example po, sa English. So, pag binago nyo po doon, English na rin po yun. Dito, and hanggang doon po sa ibang mga sections po. Tapos po, sa section po, well, ideally po, kahit di nyo na po baguhin yung name ng sheet, okay na po yon. Minsan po kasi pag binabago po yung name ng sheet, ay naaapektuhan po yung formula. Dito na lang po sa sa part ng ng cell sa Excel po yung baguhin nyo po at ilagay yung section nyo po. Wag na po doon sa i-rename yung sheet name. Then, dito po sa total number of solo items, gagalawin lang po yung 0 kung ang highest value po ng points ng ating choices ay 3. So, for example po, kami po sa TBE ay isang correct answer lang po yung nasa choices namin, isang tamang sagot. So, kunwari po, example lang po ako dito sa 1, bawa 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Okay? So, dito po, kung hindi nyo po lilikutin itong total number of solo items, ang babasahin po ng formula ko ay kung hanggang saan lang po yung may input kayo dito sa may answer key, babasahin niya at yun yung pagpunta niyo po sa min STMPS. Ay wait, naglagay po muna tayo ng pangalan. So, nababay student A, tapos sagot niya ay C, B. Okay. So, dito po sa main SDMPS, so, yung number of items 2 kasi hanggang doon lang po may encode na value. So, automatic po ito nagkakaroon kasi doon po binibilang sa may answer, encoding ng answer B. So, yung makikita nyo po dito, highest possible score ay 2. Kasi po, ang pinakamataas lang naman po talaga na score ng letter ay 1 point lang. Isang tamang sagot. Pero, kung ang atin pong exam is solo type na ang mga sagot ay may value na 3210 o kaya 3110, sa kanya lang po gagalawin itong sa may total number of solo items. For example po, gawin ko po itong 2. So, ito ay 3. Ito ay 3. Then, 2. 1, 2, 1. So, pagpunta nyo po doon sa may min SDMPS, pinapakita ko lang po para malaman nyo po ano yung effect nung sa may number of total ng solo. So, eto po, yung highest possible score niya ay 6. Kasi multiplier ko po etong 2 na ito. So, matik po yun sa formula ko na kung meron pong value dito, mag-multiply po siya sa 3. Tapos, mag-adjust po yung sa highest possible score. Okay, co-combination naman po na solo and non-solo, may mga 3 ang possible high score, meron lang na items na isa lang ang tamang sagot. Mag-auto-adjust po yung formula
Basta po paki-declare lang kung meron pong nag-exist na na merong highest possible score na 3 para po ma-recognize po ng formula. Then, ang next na po na gagawin niyo po, ito po ay nagre-reflect na po yung in-encode nyo dito sa lahat po ng sheet ng mga section. Ang maximum po ng aking sheet ay 8 sections po. Okay po. Then, balik po ako dito kay section 1. Para po dito sa LC number, di-drop down po ito. So, wala po kayong makikitang value kasi ito po ay nakabase dito sa sheet ng LC. Okay? So, halimbawa po dito sa English. Halimbawa lang po. So, kunwari, LCA, B, C, D. So, hanggang LC 4 po ito. Balik po ulit ako sa section 1. Drop down po. May makikita na po kayong numbers. So, kung wala po kayong makikita na numbers dito, ibig sabihin po, wala pa po kayong nilalagay sa LC. Then, after nyo po, kunwari po, nag-set up po kayo dito na, kunwari, ito yung LC1, yung item number 1. Yung item number 2 nyo po ay LC2. Matik na po ito doon sa iba pang sheet ng section ay magre-reflect po. Yan po. So, yun po. Then, balik po ulit tayo dito. Next po na pwede nyo pong lagyan ng pag-encode is yung sa item analysis. So, dito po sa item analysis, yung mga LC po na nilagay nyo dito sa LC na sheet ay pag dinrop down nyo po yun dito sa competency topic, ay makikita nyo po. I-select nyo na lang po. Pa-kompleto po nung select nung competency topic per number of item po. Para po kapag po kinuha na po siya, for example po dito. Yan po ito ng A. Yan po ito ng B. Dagdagan ko po ng C at D. Dagdagan ko lang po. Okay. Lagyan lang po ako ng example. Bali, ito po palang template na ito ay may maximum na kayang i-cater na 70 na estudyante sa male. Nasa baba po yung female. 70 rin po yung maximum na kaya niya pong i-cater. So, dito base to work. Hindi po pala kay sensitive yung aking pag identify kung dun sa letter po. It's either po uppercase or lower case ay okay lang po. Ay. Yan po, yung
Yung dalawa po sa baba in uppercase ko. Para makita niyo po na hindi po siya case sensitive. Baguhin ko lang po to kasi pare silang fail. 75% po pala yung kinukuha niya na na pass score. So, yung highest possible. 8 po kasi yung highest possible score. Kaya bagsak na po yung yung dalawa, yung 5. Kasi po ang 75% ng 8 ay 6. Suggest ko lang po itong isa para makita nyo po. So, ayan po. Naging pass na po yung isa. Okay. So, after po, at nakagawa na po ako ng pang example. So, dito po sa item analysis, nilagyan ko na po ng ito po, yung kunwaring topic. So, dito po, ay isang identify na low mastery. Bakit po pinapakisuyo ko po na pakilagyan po lahat per item? Kasi po, pag pumunta po kayo dito sa Mean SDMPS na dashboard sa unahan, pag scroll nyo po sa ilalim, ito po, makikita nyo po yung 3 least mastered competency nyo po sa inyong exam. So, kailangan po yung tatlong learning competency kasi po identifier po siya sa iba ko pong formula. Kaya po, pasuyo na lang po, pakilagyan po. So, limbawa po, kagaya dito, isa lang po yung low mastery. Ilang naman po yung hinahanap sa LOA. Disregard nyo na po yung iba kung sakali. Then, dito po sa dashboard, ito po yung summary at makikita nyo po agad kung ano po yung, kunwari po, ilan po yung bagsak sa bawat section at ilan po yung pasado. Kanina po dun sa example na ginawa ko, isang babae po yung failed, tapos po yung dalawang lalaki ay naman po, pass, tas isang babae po ay pasado. 4 lang naman po yung ginawa kong example. Okay, next po, ito pong client LMC. Ang mga makikita nyo pong pangalan dito ay yung bagsak po sa tatlong least mastered competency nyo po. So, yung may low mastery po, yung in example ko po na competency C. So, yung nagkamali po doon ay si student A at si D. Pakita ko po. So, dito po, number 3 po yung competency C. So, dito po, kapag solo type po, yung 0 lang po ang hinahatak na pangalan. Yung naka-0 lang talaga na bata. So, ang naka-0 po dito, ito, si student A, tsaka si student D. Kaya po, dito po, sa client LMC, ang makikita nyo lang pong pangalan ng bata ay si A, student A and D. Tapos po, scroll po kayo pupunta sa kanan. Makikita nyo naman po yung second na least mastered competency nyo po. Tapos kung ano rin po yung mga pangalan na makikita nyo po. Ito po yung mga bata na 0 po or mali po doon sa na yan, competency na yan. Okay po. Ito po yung pangatlo. Maximum po to ng 8 section din kasi 8 sections po yung aking sheets. The next po ay yung client failed. Kay client failed po ay nakalista lang po kung sino po yung batang bagsak, tsaka kung ano po yung item number
na hindi niya po tinamaan. So, for example po, itong si student C, zoom in ko po, and student C po, ang failed niya raw po ay yung number 1. So, click po tayo dito. So, yung 1, A po yung sinagot niya. Yun po, 0 po kasi yung A. So, yung iba pong letter na sinagot niya, halimbawa yung C, B, A. Okay po tayo. Yung C po 1, C, yung B po 1 din, tsaka yung A tama siya. So, ang hinahanap lang po dun sa client failed ko ay, sa client failed ay yung batang bumagsak po, yung makikita nyo po sa side, ay failed po yung declaration, student C. Tapos po, yung item number na pinupull out po ng formula ko dito kay client field ay kung saan lang po 0 yung value. Di na po pinupull out yung sa pag solo items po. Kasi po, di ba po, considered na tama pa rin naman po yung sagot na may value na 2 tsaka 1. Kaya hindi na po pinupull out. Ang pinupull out lang po, yung 0 lang po talaga yung value. Kaya po, isa lang po ang nakalagay dito. Tapos po, section 1, section 2, hanggang 8 din po ito. So, lahat lang po ng pangalan na makikita niyo po dito ay client T. Okay, next po, ito pong intervention plan. So, dito po sa intervention plan, pinupull out po yung competency nung 3 critical na least mastered competency po. Ito rin po, yung makikita nyo po dito ay yun nandito rin po sa dashboard ng MINES, DMPS. Ito po si CAB. Balik po tayo sa intervention plan na sheet. CAB. Ito po yung hindi nakalock na sheet. Kasi po, para po paggagawa na po kayo ng report ng intervention plan, ay kung ilalatag nyo na po dito ay ma-edit nyo po ng maayos. Kung hindi naman po at yung Word po na template ang gagamitin nyo po, wala naman pong problema. Pina-pull out lang po sa akin yung critical na 3 critical na competency po. Para po hindi na po mahirapan yung mga teachers sa pag-identify po kung ano po yung ilalagay na competency sa report. Pero po, kung sorry po sa ingay, tabing highway. And so, kung sakali naman po at nataon po na wala po kayong least mastered list, which is nangyayari po kasi sa amin sa TVE, paki-disregard na lang po pala yung mga names na makikita nyo po dito kay client LMC. Kung sakali lang naman po na wala po kayong least mastered list. Sino po ba yung least mastered list? Yung po, very low tsaka very low and low mastery lang naman po yung hinahanap. Kapag po moving towards na di naman po. Pero depende po minsan sa boss kung ano po ang gusto. Okay po. So, kagaya po na ito, low mastery, isa lang naman po. So, pwede pong yung na-pull out lang po na si competency C. Yung gawan ko po ng report, yung dalawa po, disregard na po. Okay po. Ano pa po yung mga bilin? Yung mga cell po, nakalak po yung ibang cell para po hindi po madali yung formula. Ang hirap po kasi mag-formula. Tapos po, limbawa po, magka-copy-paste po kayo ng pangalan ng estudyante galing po sa class record nyo. Kung naka-merge po pala yung cell, pasuyo na lang po pag nag-copy po kayo ng names ng bata sa inyong class record. Pag magpe-paste po kayo dito sa Excel, meron po kasing, pakita ko lang po. Halimbawa po ito, merge ko lang po.
Ibawa po eto, kinopy. Pag po i-paste nyo po siya dito sa template, paki-ano na lang po, right click po, tapos po paste values. Ito po, values. Wag po yung diretso na control victory. O kaya diretso pong paste lang. Kasi po magrereklamo po yung yung cell. Ayan. At error. Okay. And po, kagaya nito ay magpa-paste ng kahit po values ayaw. Ewan ko po. Pag ano po, nagana naman po ito eh. Depende po sa toyo. Pag kagaya po niyan ay magpa-paste. So, open po kayo ng notepad. Tapos, pagka-open nyo po notepad, paste po yung pangalan ng bata nyo. Ayun po. Okay, so ganun na lang po. Nilak ko po kasi talaga to para hindi nyo po madali po yung formula. Okay, so yun lang naman po. Medyo struggling po sa pagpe-paste. Ayan, ang pangalan lang naman po ng bata. Tapos po, again po, so yun na lang po, pakiiwas po na i-rename yung bawat sheet, yung section 1 to 8 kasi po nung second term second summative po kasi ay meron akong ka-TVE na nagkamali sa pagre-rename. Meron naman pong case na hindi naman po nagkaroon ng problema, kaya lang po ang laki pong editing kapag po kapag nagkamali po kayo sa pagre-rename neto. Kasi po ang formula po ang sinusundan ay yung section. Although nag-adapt naman po siya pag nire-rename. Wag lang pong mangyari na nagkakaroon po talaga minsan ng error. Hindi ko po alam kung saan parte. Yun lang naman po. Tapos po kung may mga tanong po kayo at hindi po masasagot ng mga LOA po na designated sa bawat subject ninyo po, pwede naman po kayong mag-chat sa akin. Pwede pong sa kanila po muna at sila po mag-chat sa akin, or pwede rin naman pong direct po sa akin ang pag-chat ng inquiries, lalo na po kung medyo mahirap at medyo may nadali po sa formula. So, pahanap na lang po ako sa Facebook. Ito po, Facebook ko. Tapos, sorry na po agad kung hindi agad makikita. Medyo magiging busy po sa DSPC. Marami pong binilin sa amin na task. Pero, kapag gano'n naman po, nakita ko po yung chat nyo po, magre-reply naman po agad ako. Pag busy lang po talaga, baka hindi ko po agad makita. Tapos po, o kaya po pwede nyo naman po akong tawagan, or kung alam nyo po kung saan ako naglalagay, mas mainam pong puntahan nyo na lang po ako para po masolve agad po yung issue kung urgent na po. Yun po. Thank you po. Ko lang po pala mga ma'am and sir, pag in-access nyo na po yung nasa email nyo na template. So, ganito po siya pag nasa web. Para po mas comfortable para sa inyo. Minsan po kasi may mga hindi comfortable na mag-edit dito sa web. Kung naka Microsoft 365 po kayo, or yung Microsoft 2021, pares lang naman po yun eh. Magkaiba lang ng term pero iisa lang po. So, ganito po yung pinakamakikita nyo kung nakalagin po yung account nyo po, yung DepEd account sa Microsoft Office nyo po. So, dito po sa may share, baba nyo po ito, share. Sorry po, sa editing, baba nyo po. Tapos po, open in desktop.
So, ang mangyayari po, mag-open po siya sa mismong desktop nyo para medyo mas familiar po yung feeling kapag nag-edit po kayo. So, balik lang po tayo saglit dito sa web. And po. So, nakaganyan po yung status niya. So, kung ano man po yung i-edit nyo dito, ay, halimbawa po, eto, naglagay po ako dito ng value. Yan. So, kapag po, nag-continue po ako, basta po may internet po kayo, mag-auto-synchronize po ito. Okay, so, limbawa po, sige, Control S ko na rin po para sure. Yan. Tapos po, pag in-close nyo po, limbawa, nag-edit na po kayo sa laptop, in-close nyo po, again po, may internet connection po kayo. At po hindi connected doon. Ayan. Tapos, kinontinue here nyo po siya. Ayan po, magre-reflect po siya. Okay? So, kapag po, may internet po, basta po pag kung saan po kayo comfortable, pwede po sa web po kayo mag-edit, pwede rin naman pong desktop mode. Basta po naka 365 po kayo na MS Office. Makikita nyo po dito sa editing yung open in desktop. Pag lower version po ng MS Office, wala po siyang open in desktop. Baka po, no choice po kayo, kundi dito po mag-edit sa web. Bakit po naka-online base po tayo or web base ngayon? Kasi po gusto po ng management na mabilis po makita yung result po. Ito po kasi ay kagaya po sa amin sa TVE, naka-link na po sa account ni DepEd account ni Ma'am Nori po yung Konso. So nakikita po agad kung saan may bagsak, anong specialization namin. So yun po, nakikita po agad sa admin kung kada po nag-i-input po kayo, nagre-reflect na po agad dito po pag naka-web base. Wala na pong hintayan. Tapos po, kung gusto nyo pong magawa offline dahil nga po walang internet sa school, pwede naman po dito sa file nyo po mismo. Tapos po, create a copy, tapos download a copy. Pwede naman pong gano'n. Tapos po, pag nakapag-encode na po kayo, ibuksan nyo po yung nasend ko po sa inyo at i-paste nyo po yung mga in-encode nyo. So, yun lang naman po. Kaya lang medyo matrabaho po. Unlike kapag nag-direct na po kayo nag-open in desktop. Kaya lang po, yun nga po, limited ang internet connection sa school. Yun lang naman po ang additional. Thank you po.